HJC C10, safest budget-friendly helmet na available ngayon sa market. Quick specs: full face, single visor, advanced polycarbonate composite shell, intermediate oval head shape with 4 shell sizes, 10mm enlarged field of view visor, advanced channeling ventilation system, removable and washable crown and cheek pads, speaker packets for Bluetooth communication, 1,500 grams in size medium, ECE 2206 approved. Isa-isahin natin. Usually sa helmets, merong 3 types of head shape. Intermediate oval, which is ito, mas makipot ng konti yung sa pisngi. Round oval naman is yung bilog. Tapos yung long oval, mahaba dito, tapos manipis dito. Yan, kailangan alamin nyo yung head shape nyo para mag-fit talaga sa inyong helmet na bibilhin nyo. Speaking of proper fit, sundan nyo yung helmet sizing nila, tapos i-test fit nyo. Dapat hindi siya masikip na may pressure point sa mga parts na to. Tapos dapat hindi rin siya maluwag. Itong HJC C10 is merong 4 shell sizes. Yung pinakamaliit niya is yung 3 extra small tsaka 2 extra small. Extra small and small yung mas maliit ng konti dito. Medium, which is ito, tsaka yung large, same ng shell size. Tapos XL and 2XL yung pinakamalaking shell size. Usually sa mga helmets, 2 to 3 lang yung shell sizes nila. So sa HJC C10, marami kayong options. Mas okay yun kasi mas proportion yung size ng helmet sa katawan nyo na hindi kayo magmumukhang alien. Yung visor niya, enlarge siya ng 10mm both sides, sa dalawang gilid. So mas malapad yung peripheral vision nyo. Tapos pinlock ready na rin siya. So yun yung anti-fog para hindi mag-fog pagkagabi or malamig. Kaya lang wala silang stock nung bumili kami nito. Kahit sa Shopee wala rin. So medyo abang-abang lang muna ako. Tapos meron siyang 10 level detents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaso yung city position niya para sa akin medyo malaki yung gap. So pwedeng pumasok yung mga insekto. Yung visor niya madali lang din siyang tanggalin. Itong lever na to, hilahin lang natin. Tapos tanggal na siya. Pagbabalik naman, pindutin mo lang. Ventilation naman, meron siyang front vents. Tapos ito yung tinatawag nila na ACS or Advanced Channeling Ventilation. Front to back, pagpasok ng hangin dito, lalabas siya dito sa exhaust. So yung dalawang butas na yon is yung top vents na dalawa. Tapos padiretso siya doon sa likod, ayan, exhaust vents. Tapos meron din siyang breath guard, although maliit lang siya. Chin strap niya is micrometric buckle type or ratchet type kung tawagin. Chin curtain removable. Interior paddings niya is moisture wicking and quick drying. Pero mas okay pa rin na magsuot kayo ng balaclava. Tapos removable din siya. Both tong cheek pads tsaka yung crown. So pwede siyang laban siguro every 6 months or kung magabok lagi sa dinadaanan nyo, pwedeng kada isang buwan. Tapos meron siyang speaker packets for Bluetooth communication. Ilalagay namin dito yung bagong Aegis Q8 na pinadala ni Aegis sa amin. Yung weight niya naman is 1,500 grams in size medium. So magaan siya kasi single visor siya. Unlike kung dual visor siya or mga modular helmets, mas mabigat yun. Mas prefer ko din kasi yung mas magana helmet para mas hindi siya nakakangalay kapag sa mga long rides. Discuss naman natin yung polycarbonate shell niya. Most common na helmet material is ABS plastic. Ang difference ng polycarbonate sa kanya is mas magaan, mas matibay, mas malakas ang impact resistance. Yung fiberglass naman, same weight siya ng polycarbonate pero mas matibay siya ng konti. Tapos yung carbon fiber helmets, yung mga high-end helmets ng HJC, syempre mas magaan, mas matibay kaso yun yung pinakamahal. Bakit mahalaga ang safety ratings? Syempre para alam mo na tinis talaga at matibay yung helmet. Kasi yung mga safety ratings na yan, meron yung documentation and certification. Sa mga budget helmets sa Pilipinas, kadalasan ang makikita mong safety rating stickers ay ICC, DOT, ECE stickers which is meron nito nga sa atin. Sa mga high-end helmets naman is SNEL, FIM. So ano ba yung ICC? Itong ICC sticker na to, ito yung standard sa Pilipinas. So legally, ang pwede mo lang naisuot na helmet or gamitin na helmet, dapat ICC certified. Ito walang DOT sticker pero yun naman yung standard sa US. Tapos ito namang ECE na ito yung standard sa UK or Europe. Paano ko nasabing HJC C10 ang safest budget-friendly helmet ngayong 2023? Kasi ito palang HJC C10 ang alam ko na mura na helmet na nagkikerry ng ECE 2206 certification. Majority kasi ng mga helmets ngayon is ECE 2205 lang yung certification nila.
So ano nga bang difference ng ECE 2205 sa 2206? Yung ECE 2205 since 2000 or for 20 years, siya yung naging standard worldwide for safe helmets. Marami sa mga manufacturers ng helmets nagpapa-ECE certify kasi yung DOT sa US hindi sila nagtetest talaga ng helmet. Kumbaga nire-require lang nila na ma-meet mo yung DOT standards bago ka makapagbenta ng helmet sa US. So pag may DOT sticker yung helmet mo, not necessarily na-meet niya yung standard ng DOT. Kasi pwede kang mag-self-certify. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng DOT stickers basta nagbigay ka ng documentation sa DOT na ayon sa test mo, matibay yung helmets mo. Although nagtetest naman ng DOT daw minsan, tapos pag may nakita silang hindi up to standard, pwede nalang i-recall yung mga helmets. Sa ECE 2205, ang mga kadalasang tinetest dyan, shock absorption and kung gaano siya katibay. Pag nag-crash, hindi basta-basta masisira. Yung chin strap niya, hindi matatanggal pag tumilapon ka. Tapos yung field of view, dapat malawak. So anong difference niya sa ECE 2206? Sa old 2205 testing, isang fixed point lang yung tinetest nila for impact resistance. So yung fixed point na yun sa helmet, binabagsak nila sa isang anvil para malaman kung kaya niyang i-protect yung ulo mo sa impact. Kaso yung issue nga is pwede niyong dayain na yung manufacturer na eto lang yung patibayin nila kasi eto lang naman yung binabagsak. So yung rest ng helmet, pwedeng hindi na matibay. Ngayon sa 2206, may angled impact test na din sila. So yan yung impact na nagkukos para umikot yung helmet at mag-cause ng brain injury. Tapos sa 2206, meron na rin silang random impact test. So hindi na lang fixed point na isa lang dito yung tinetest nila. Tapos meron na rin impact testing yung visor tsaka yung chin guard. Kaya masasabi ko na safe tong helmet na to kasi almost the same na din yung mga testing na ginagawa sa ECE 2206 sa ginagawang testing sa FIM, which is yung ginagamit sa racing. So yan yung main reason kung bakit masasabi ko na isa to sa mga safest helmet ngayon. Yung presyo naman niya is yung monocolors or yung black lang or white is 5,190. Tapos yung may mga designs nila na iba-ibang klase, 6,190. Tapos ito na limited edition na Fabio Quartararo, 7,190. Pero nabili namin to ng 20% off. Ngayon test ride naman natin siya para matesting natin yung performance niya. Test ride. Nagkabit na rin pala ako ng helmet mount. Ito, itong Hank additive solution, pang HJCC 10 talaga. Tapos kinabitan ko na rin to ng intercom system, itong Aegis Q8 yan. Ito yung kay OBR, may nakakabit na rin para may com system kami. Biyahe kami ngayon ni OBR papunta ng Bataan, mag merienda kami doon. So sakto, mabe-breakin natin tong helmet kasi sa una masikip yan talaga pag una yung gamit. So kailangan mag-form pa yung or humulma pa yung ulo nyo sa korte ng paddings bago siya maging komportable talaga na saktong-sakto yung fit sa ulo nyo. Sa lahat ng mga nagamit ko na helmets dati, ganun talaga sa una, masikip siya na kapag nilong ride mo parang ang sakit sa pisngi pagkatapos hindi ka na makapagsalita. Pero pag once na na-break-in mo na yan, ang ganda na ng fit niyan, saktong-sakto, komportable na. Yung 10mm large field of view nya, ito, itong visor, pansin na pansin ko na malaki yung difference compared dun sa isang helmet sa Scorpion. Mas malawak talaga yung field of view nito. Tapos kitang kita ko yung harapan. Tapos pag nag shoulder check ako na ganyan, hindi ko na kailangang masyadong tumagilid ng ulo. Kitang kita gawa nga nung enlarge siya dito. So maganda siya. Na-try na namin to ng ilang beses na night ride. Hindi naman siya nagfa-fog, although lagi nakabukas syempre itong vents ko dito sa harap. Ayan. Ayan, nakapag-diffuse din niya ng or nakatanggal niya ng fog pagka ma-under ka na. Nakapag-demist siya. Pero kapag umuulan, hindi pa namin na-testing. So malamang ito, magfa-fog talaga to pagka umuulan tapos ginagamit nyo. Pagka meron na silang available na pin lock para sa HJCC 10, definitely bibili ako nyan para pagka umuulan or lamig ang panahon na sobrang lamig, magagamit ko siya talaga. Kagaya ng sa isa ko nga ang helmet na dati, yung Scorpion. Yan, gamit pala ni OBR. Ayan. Kasi wala na yung pin lock niya na. Medyo ano na, pangit na siya. Tinanggal na namin. Yung city position naman niya, okay din siya. Ayan. Pagka medyo inopen ko na ganyan, medyo nalilesen yung init. Tapos pagka maluwag na ganyan, pwede nyo na isara yung city position. Kasi baka naman makapasok yung mga insekto kasi medyo malaki yung gap talaga niya. Yan, medyo bumabagal. Open ulit natin para hindi ako masyadong banasin, mainit Yung timbang naman niya magaan siya kahit naka-mount na action cam compared din dun sa isang helmet kasi yun is 1,550 grams yata. Ito is 1,500 grams plus tong action camera natin. Ito magaan pa rin siya. Sa wind noise naman is testingin natin.
Takbo tayo ng 100 siguro. Kaya dito medyo malakas ang hangin, kaya mas matetest natin dito. So mukhang okay naman yung wind noise, walang whistling sound, normal lang yung tunog. Mas tahimik siya compared dun sa isang helmet nga. So yun talaga yung mapag-compare ko kasi yun yung helmet ko dati. Pero pansin ko na medyo mas tahimik siya sa wind noise ha. Tapos yung ventilation naman niya sa takbong ganito, open vents lahat. Ramdam ko yung lamig na pumapasok dito sa top vents, tapos nag-exit siya sa likod. Merong malamig na hangin sa bumbunan mo. Ramdam na ramdam yung ventilation, yung advanced channeling ventilation system. Sa price naman niya na 5,000 to 7,000, mura na siya. Yung kasing Scorpion ko na helmet, ano yun 10,000 yun Pero nabili din namin yun ng 60% off yata. So nasa 4,000 plus lang namin nabili yan noon sa may SEC Moto Supply. Ngayon wala na sila niyan hindi nila kare-carry yung Scorpion. Kaya naman 10,000 ang presyo niyan kasi loaded yan sa features. Meron siyang air fit system, tapos may kasama na rin siyang pin lock yung Scorpion. Tapos meron parang emergency dito sa cheek pads na pwede mong alisin pagka in case of emergency. Tapos dual visor na rin yun. Ito naman is single visor. Tapos parehas nila na polycarbonate yung shell. Dito na kami sa may Bataan. Ngayon kung mamimili kayo ng helmet, ang masasuggest ko is piliin nyo yung merong ECE na rating 2206, yung latest nga. Siguro ngayon 2024 magro-roll out na sila or mag-update na sila. Usually nga kasi ngayon is 2205 pa lang yung safety ratings ng mga helmets. Ito pa lang yung sita nyo nakita ko na 2206 na mura ha. Pero ilan pa lang na helmets ang nagki-carry ng 2206 certification. Makikita nyo naman yan sa likod ng helmet, nakatiket kung meron. Or minsan pag wala, sa user manual or sa website kung ECE certified ba. Tapos yung legit check ng ECE, pwede nyong malaman yan dito sa may chin strap, may nakalagay dyan. Ayan. Tapos ito yung nakita namin ni OBR na para malaman mo kung legit yung ECE certification. Tapos syempre dapat reputable yung brand ng helmet na bibili nyo. Usually pinagbabasihan ko yung mga ginagamit na helmet sa MotoGP. Kasi alam nyo naman yung mga racer na yan, bibilis ng takbo nyan. So binavalue nila yung safety nila, kaya hindi sila magsusot ng mahinang klase na helmet. So yung mga ginagamit naming helmets ni OBR, yung kay OBR is LS2. Tapos yung isa kong gamit dati yung NHK, tapos yung Scorpion, tapos ngayon itong HJC. So lahat yung helmets na yan ginagamit yan sa MotoGP. Kaya trusted namin yung mga brands na yan, kaya yan yung gamit namin na helmets. Siguro mabibigay ko lang na tip sa inyo is magantay kayo ng mga sale. Ngayon Black Friday sale or yung clearance sale, mga ganyan, para mura nyo mabili. Kaya itong dalawang helmet na to, itong HJC saka yung dating helmet na Scorpion, nabili ko sila ng sale, naka-sale. Kaya malaki talaga yung natipid ko. Bataan National Park. Ayun, nagpa-fog siya sa malamig. Kita nyo ba nagpa-fog? Ayan, kaya kailangan talaga natin ng pin lock. Bundok to mataas, kaya nagpa-fog. Ito yung view deck. Little Soul Cafe, na merienda namin yung OBR. Carbonara, cheesecake, tsaka coffee.